Hello. Welcome back sa channel natin, and today mag-unbox tayo ng bagong power station. Ito yung EcoFlow River 3 Max Plus. Saktong-sakto ito ngayon dahil panahon na naman ng bagyo, so malamang magkaka-brown out na naman, or kung gusto mo lang ng reliable na power station kapag nagka-camping ka sa bundok, saktong-sakto po to. Meron siya 600 watts na power output at meron siyang removable na Smart Extra battery up to 858 watt hours. May nakalagay dito 1,200 watts. Surge lang po yan. Ang continuous na power niya ay 600 watts. Buksan na natin, tignan natin kung ano yung mga kasama niya sa phone. User manual, mga cables, mukhang cover. Tignan natin kung para saan ito mamaya. AC charging cable. Dalawa yung kasama niya, pang US na plug at EU. Tapos meron siya kasamang car charging cable na XT60i yung connector. Tapos meron tayong USB cable dito, USB Type A to USB Type B. Tignan natin kung para saan to. So wala na, yun lang yung laman niya. Grabe ang liit nito ah. So, ayun, so yung mga products na gano'n, hindi mo pa binabasa pero alam mo kung paano siya nag-work. Yun yung mga products na maganda. Ganun siya ihiwalay sa extra battery niya. Unang-una yung mapapansin ay napakaliit niya. If maalala nyo yung previous ng mga EcoFlow River, mas malaki siya dito. Eto, napakaliit na niya kasi powered by GaN or gallium nitride. So yun yung technology ngayon na most likely makikita nyo sa mga chargers nyo. Before, yung mga charger ganito kalaki, di ba? Pero kapag makakita kayo ng gallium nitride na charger, halos ganyan lang kaliit. Napaka-compact dahil sa technology na yun. At yun yung ginamit nila dito. So napakaliit niya pero yung power niya ay up to 600 watts. Tapos kapag ginamit mo pa yung X-Boost, up to 1,200 watts yun. So kaya nitong paanda rin yung mga 90% ng appliances sa bahay nyo. Ayun, no? Napakagaan lang. Ang battery capacity nito ay 286 watt hours na pwede mong i-upgrade gamit yung EB300 or EB600. Ito ay yung EB600. Meron siyang 572 watt hours. Ibig sabihin, kapag pinagsama natin silang dalawa, meron na siyang 858 watt hours na capacity. Napakalaki na. Next, i-check na natin yung mismong power station. Yung power button natin nandito sa baba. Short press to turn on, long press to turn off. Ayan. Sa display natin makikita natin yung wattage ng input, wattage ng output. Sa taas makikita kung ilang oras bago siya ma-empty, yung percentage ng capacity. Yung mga output ports natin, meron tayong cigarette lighter port. 10 amps to na 12.6 volts, so nasa 126 watts. Meron siyang dedicated na switch dito. Meron din tayong light. Warm yung color ng LED niya. Dalawang brightness, yung pangatlo nagbi-blink at pag press mo ulit mamatay na. Tapos meron tayo isang USB Type-C at dalawang USB Type-A. Yung USB Type-A natin ay 5 volts, 2.4 amps lang. So around 12 watts yung isa, dalawa sila, separate yung power niyan. So 24 watts total. Kung gusto mo mag-charge ng mabilis, ay sa USB Type-C ka mag-charge kasi 100 watts yan. Check natin yung USB Type-C. Kung totoong 100 watts. Yes, 105 watts yung na-detect natin. Next ay yung AC output na natin. Again, 600 watts yung maximum na power output niyan. Kapag naka-X-Boost, up to 1,200 watts. Meron tayong isang AC outlet sa harap at dalawa AC outlet sa likod. Makikita rin natin yung ayan, may cover siya. Ito yung AC charging port, yung solar at car input natin, at meron USB Type B dito na hindi ko pa sure kung para saan. Malalaman natin mamaya yan. So yung solar input natin ay XT60i ang connector. Ang maximum power input ng ating AC charging ay 360 watts. Kapag etong River 3 Plus lang ang gagamitin mo, kapag ikakabit mo siya dun sa extra battery natin, ay kaya niyang umabot up to 650 watts. Tapos yung solar charging natin ay tumatanggap ng 220 watts max. Iti-test natin yung mga limits mamaya. And bago natin i-test yung AC output natin, try na muna nating i-charge siya.
So, to charge, kunin nyo lang yung AC charging cable, plug nyo sa likod, saksak nyo sa AC outlet nyo. And tignan natin. Ayan. Pag saksak nyo, may maririnig kayo mag-click. Relay yun sa loob niya, normal yun. At mag-start na siya mag-charge. Tignan natin kung ano yung max wattage. Umakyat kanina up to 390 ata yung nakita ko. Pero ni-regulate niya, nasa 360 watts na lang siya ngayon. Sa battery capacity natin ngayon na 31%, mapupuno daw siya in 45 minutes. So less than 1 hour, puno na to. So, balik tayo mamaya after 45 minutes. Wait, bumalik ako agad kasi parang magandang gawin ay ipakita ko na sa inyo yung extra battery niya bago natin i-charge. So, tanggalin ko lang muna yung AC charging natin. And then, i-demo na natin yung extra battery niya. So, ang pagkabit ay ayan. Ganun lang. Again, pakita ko sa inyo kung paano ikabit. Merong parang hook dito. Ihuhook mo lang siya. Tapos, bababa mo lang. Yun. Kahit hindi mo i-push, yung weight niya lang mismo ang maglalak. So, napakaganda ng design kasi wala ka ng wires na ikakabit. May mga pins lang dito na nagko-connect sa ating power station. Tapos, yung mga rubber na cover na nakita natin kanina sa box ay para dito. Ito ay, ayan. Tapos ito, yan, para sealed yung mga connectors and ports ng power station. Ibalik lang natin. Tapos, hindi pala natin napakita kanina, yung extra battery natin, meron siyang USB Type-C na 140 watts. So, meron na tayong dalawang USB Type-C, 100 watts at 140 watts. Kanina, nung trinay natin i-charge, from 30% ay 45 minutes bago siya mapuno. Ngayon, try natin kapag nakakabit na yung extra battery natin. Tayo lang natin, tumataas pa. Around 260 kanina nung wala yung extra battery. Ngayon, tumaas na. Ayan o, tignan nyo. Isang oras lang, puno na siya nung kinabit natin yung extra battery. So, napakabilis yan. Kung magka-camping ka habang nag-e-empake ka ng gamit mo, pwede mo siyang i-charge. After mo mag-ayos ng gamit, puno na agad yung EcoFlow River 3 Max Plus mo. Yan, yung wattage natin nasa 640 watts. So, babalik tayo after 1 hour. Ayan, isang oras lang at puno na yung battery ng power station natin. Next, i-check natin yung AC output ng power station. So, may switch dito. Short press lang. Nakita ko kanina pag-boot, naka 50 Hz, pero automatic siya nag-change na 60 Hz. Patayin ko lang yung... So, pinatay ko lang yung AC input natin. Nag-change siya sa 50 Hz. Ito. May nakalagay sa kahon niya, ito, kung paano i-convert to 60 Hz. I-press lang daw yung AC on-off button ng 10 seconds. So, try natin. Ulitin natin. Ang sabi AC power on, pero nag-work siya nung naka-off. Before tayo magsaksak, i-verify natin kung anong voltage ng AC output natin. 227 volts AC. Anong frequency? 59.99 or 60 Hz. Check natin kung pure sine wave. Ayan, pure sine wave naman siya. Now, lagyan na natin ng load. Tingnan natin kung ilang watts talaga yung kaya niya at kung ilang watts bago siya mag-overload. So, gagamitin din natin yung wattmeter natin para ma-compare natin kung pareho ng wattage yung lumilitaw sa power station tsaka sa wattmeter natin. Taas lang natin ng konti. Ayan. Lapit natin para makita nyo. Ang isasaksak natin ay yung charger natin ng battery. Ayan, meron na tayong 200 watts na load. 200 watts din yung lumilitaw sa power station. So, magkalapit naman. Taasan pa natin ng konti. Ayan, 400 watts na. 400 watts na rin sa power station. Taasan pa natin ng konti ulit. 667 watts na. So, more than 600 watts na tayo. 660 watts na rin dito. So, okay pa naman siya.
At na-reach na natin yung 600 watts. Dagdagan pa natin. Nag-overload na. Try ulit natin. Turn na natin yung AC. Saksak natin yung charger natin. Ayan, 600 watts ulit, 670. Taasan ko lang ulit ng konti. Na-overload na talaga. Huling try. Magsaksak tayo ng extension. Dito natin sasaksak yung load. Hindi kasi natin ma-fine tune yung load natin eh. So, nabibigla. 670, malamang yung settings ng charger natin nasa 800 plus na pag tinaasan ko pa ng konti. Ang gagawin ko na lang, magdagdag tayo ng 50 watts pa na load. Nasa 700 na tayo, kaya pa niya. Ayan, 714 watts. Dito umaabot hanggang 759. Ayan. Ayun, nag-overload na. So, kapag umabot tayo ng 700 watts, mga ilang segundo lang, mag-overload na siya. Maganda naman yun kasi minimake sure niya na hindi natin ma-overload yung power station. Yung ibang power station, kuminsan, medyo mataas yung parang allowance. Pero malaki ang chance kasi kapag ganun na ma-overload yung inverter, masisira siya. Eto mukhang medyo conservative siya. So kapag sumobra ka na talaga ng 600 watts, parang inoorasan ka lang niya ng ilang segundo tapos mag-overload na siya. Pero at least na patunayan naman natin na totoong 600 watts yung output power niya. Yung sinasabi na 1,200 watts, magagamit mo yun sa X-Boost, which is hindi applicable sa lahat ng load. Para sa mga incandescent bulb, mga water heater, yung mga resistive loads lang ang pwede ilagay doon. Hindi pwede yung may mga sensitive na electronics na kailangan niya ng precise na voltage. Kasi I think yung X-Boost ay binababaan niya yung voltage para hindi ma-overload yung power station. Itetest din natin yan mamaya. Tignan natin kung kaya natin magsaksak ng more than 600 watts dito na resistive load at kung hindi siya mag-overload. So, ang susunod na gagawin natin na i-charge ko lang siya ulit para mag 100% ulit siya dahil ika-capacity test natin siya gamit dito sa AC output para makita natin kung gaano kalapit sa 858 watt hours yung makukuha nating capacity. So, yun yung magiging usable capacity talaga natin. Ayan, fully charged na ulit. So, isasaksak natin yung watt meter natin. Then, lalagyan natin ng load na around 200 watts. At hihintayin natin ma-empty yung battery. At masisave dito kung ilang watt hours yung nagamit natin. At kung ilang minuto siya nagtagal. Tanggalin lang natin yung AC input natin sa likod. Ito, ang load natin ay 232, 233, ganyan. So kapag 230 watts ang load natin, magtatagal daw siya ng 3.5 hours. So balik tayo, pagkatapos nito, tignan natin kung ilan yung magagamit natin na capacity ng battery natin. Ayan, empty na. Check natin kung magti-turn on pa. Ayan, 0% na talaga. And then, i-check natin kung ilang watt hours at ilang minuto siya nagtagal. Nagtagal siya ng 216 minutes or 3.6 hours. At ang nakuha nating capacity ay ayan, 830 watt hours. Super okay na kasi ang advertised capacity na itong pinagsama na to ay nasa 858 watt hours. So parang nasa 96.74% yung nakuha natin na capacity, which is napaka-taas. So okay na okay po siya. Now i-charge ulit natin. Let's see kung gaano katagal siya mapupuno from empty talaga. So 1 hour and 30 minutes daw bago siya mapuno from empty talaga. So napakabilis talaga niyang mapuno. Kahit na 858 watt hours yung battery capacity niya, ang bilis niyang mapuno.
So na fully charge nga natin yung power station ng 1 hour and 30 minutes. Napakabilis. Next, try na natin saksakan ng mga appliances. Tignan natin kung gaano siya katagal maglalas. First ay dito sa 46-inch na TV. Nasa loob na ang arcade natin. The Bluetooth device is ready to pair. So sa 46-inch na TV natin, magtatagal siya ng 11.7 hours. So kung mas maliit pa yung TV nyo dyan, baka mas matagal pa sa 11 hours ang itatagal ng power station na to. Try pa tayo na iba. Etong electric fan naman ang isasaksak natin. Sa electric fan na to, 18 watts lang sa slowest speed. Magtatagal siya ng 1.3 days. Ganun katagal. Pataasin natin ang load. Ayan, naka max speed na. Hintayin natin mag-update kung ilang araw siya magtatagal. Ayan, so kapag max speed na, 23.4 hours. So almost 24 hours na rin sa ganyang kaliit lang na power station gamit yung electric fan. Try pa tayo ng iba. Next ay try natin sa projector na ito. Medyo mataas ang wattage ng laser projector natin, kaya aabutin siya ng 3.8 hours kapag ito ang gagamitin natin. Pero kayang-kaya niyang paganahin yung projector natin. Hindi mo pa natatry, no? Isa ang stand fan ulit. Tingnan natin kung ilang oras. So medyo mas malakas na stand fan to. Yung low speed niya magtatagal ng 13.8 hours. Sa high speed, halos pareho din, 13.8 hours din. Kasi hindi naman magkalayo yung wattage nila. If router lang ang isasaksak mo, ayan, mababa lang yung wattage niya, 6 watts lang kasi hindi pa masyadong loaded. Magtatagal siya ng 2.6 days. So more than 2 days na yan pag router lang ang sasaksak mo. Kung loaded man yan, more than 24 hours pa rin ang itatagal na ito. Yung iba nagtatanong, pwede daw ba sa speaker? Yes, pwede sa speaker yan. Magtatagal siya ng 1.7 days. Siyempre, depende sa volume yan. So kung tataasan yung volume, mas mabilis siya malalabat. Pero kayang-kaya niyang paganahin ang speaker. Sa kusina naman tayo ngayon. Una nating itatry ay yung syempre 12 volts na pampainit na tubig. Sa 12 volts cigarette lighter socket natin ilalagay. Kapag yan ang ginamit nyo na pampainit ng tubig, tatagal siya ng 5.5 hours. So kung magtatagal ng 5.5 hours, madami-daming mapapakulo nyo na tubig. Try muna natin yung mini na rice cooker natin. So ang wattage niya nasa 228 watts at magtatagal daw siya ng 3.5 hours. So sapat na yun para makaluto tayo ng kanin. Sa malaking rice cooker, hindi na natin ito try kasi sobra na siya. Sa wattage na to na 600 watts, kahit yung air fryer natin hindi. Pero meron tong feature na X-Boost na pwede ka magsaksak ng mas mataas sa 600 watts up to 1,200 watts kapag inactivate mo yung feature na yun. Now, itry natin siya. Kailangan nyo i-connect sa app para may activate nyo yun. Pero by default, naka-activate yun eh. Pero i-recommend ko sa inyo i-disable nyo yun kasi hindi siya magandang i-activate kapag gagamitin nyo sa mga sensitive na appliances. Para sa mga resistive loads lang yun. Like yung mga, I think kahit etong rice cooker pwede eh. Tsaka yung mga electric kettle. Mga ilaw, mga incandescent bulb, yun pwede yun sa X-Boost. I-activate lang natin muna sa app para matry natin kung gagana. Input and output settings, X-Boost. Try natin. Ito ay 1,500 watts. Milaw naman. At 655 watts lang yung kinukuha. 653. At magtatagal daw siya ng 1.2 hours. So gumana yung X-Boost. Hindi siya na-overload. I-try nating i-turn off kung ma-overload ba siya kapag dinisable natin yung X-Boost. Yan, naka-disable na. Para lang sure, turn on and turn off natin. Overload. So doon, helpful yung X-Boost na feature. Balik lang natin. Pag naka-on yung X-Boost, hindi siya mag-overload. So magandang gamitin yan sa mga water heater, pwede siguro sa rice cooker, sa mga umiinit na appliances kasi dun siya pwedeng gamitin sa mga resistive na loads. Ayan, nag-start na siya ang kumulo. Ayos na ayos to. So magtatagal siya ng 1.1 hours. So marami ka na mapapakulong tubig nun sa 1.1 hours.
Kasi ilang minuto lang naman, kukulo na yung tubig dito eh. Sabi ko kanina, baka pwede sa rice cooker. So, itry natin. Sana hindi masira yung rice cooker. Kasi lagot. Ayos. Hindi siya na-overload. Ayan. So, pwede. 1.3 hours sa rice cooker pag naka-activate yung X-Boost. Waffle maker. Ang wattage nito ay 800 watts. Sobra na sa 600 watts. Pero kung naka X-Boost tayo, mag-work siya. Yes, mag-work. Ayan, hindi siya na-overload. Basta mga resistive load, yung mga umiinit at walang electronics yung controls niya. Kasi yung mga controls sa mga umiinit, parang mga thermostat lang yun. Temperature lang ang nagpapagana sa kanila. Walang electronics na maapektuhan kasi I think ang ginagawa ng X-Boost, binababaan yung voltage para ma-prevent niya ma-overload yung ating power station. I-test natin yan soon. I-monitor natin yung output niya pag naka-activate yung X-Boost para malaman natin kung ano nangyayari. Sa ating waffle maker, nasa 1.2 hours ang itatagal. Next, computer and laptops naman. Unahin natin yung laptop. So, sa laptop natin, pag wala masyadong ginagawa, magtatagal ng 11.2 hours. 93% na yan, hindi na siya 100%. So, medyo may konting minuto pang madadagdag kung mag-start tayo sa 100%. Pero, may estimate nyo na kung gaano siya katagal maglalas. Yung tagal niya, syempre depende sa load yan. Kapag nag-load tayo ng medyo mas demanding na application, tataas yung wattage natin, mas bababa yung runtime natin. So, nung nag-load tayo ng game, naging 6.5 hours na lang. Matagal pa rin yan kasi nagfa-fluctuate naman yan eh. Ayun, tignan nyo, naging 9.2 hours naman ngayon. So, depende kasi sa wattage ng laptop nyo yan. Nagbabago, hindi naman fix yan. So, ang itry naman natin ngayon ay yung desktop PC natin. Ito yung extension ng computer na to. Nakakabit dyan yung monitor tsaka yung mismong CPU. Turn on natin. And then, turn on natin yung computer. Hintayin natin mag-stabilize yung wattage para makita natin yung totoong runtime natin. So, sa computer natin ngayon, naglalaro sa 170 to 200, nasa 3.6 hours daw ang itatagal. Kapag bumababa yung load, tataas ulit. Ayan, 4.3 hours naman ngayon. Pero kung mataas yung wattage ng computer mo, like 600 watts, kasi naglalaro ka, tapos high-end yung GPU mo, mga 1 hour lang, empty na tong power station mo. Kung around 600 watts yung computer mo. Pero kung ganyan lang yung wattage ng computer mo, maabot ng mga 200 and 3 to 4 hours kaya niya. Yung laptop pala natin, pwede nating i-charge sa USB-C. Nakalimutan nating i-try. So kapag yung laptop nyo, supported niya ang USB power delivery charging, pwede nyo siyang isaksak dito. Ayan. At makikita nyo nagcha-charge na yung laptop natin. Pwede nyo ring isaksak dito sa 140 watts ng mismong battery natin. At ayun, mag-charge na siya. So mas magandang i-charge nyo sa USB-C yung laptop nyo kung supported niya mag-charge sa power delivery kasi mas efficient siya kaysa sa AC outlet natin. Kasi mababawasan yung conversion na nangyayari from DC battery natin to AC and then AC to DC papunta sa laptop natin. Unlike dito, DC na yung battery natin, i-regulate niya lang yung voltage, diretso na sa laptop natin. So, mas efficient yun. Sa cellphone charging naman, like iPhone, pwede mong i-charge dito yung phone mo ng up to 30 to 36 times. So, napakaraming charge na nun. Kung drone naman, mga nasa 12 to 17 times siguro yun. Now, i-test naman natin ang UPS function niya. So, meron siyang pro-grade UPS na less than 10 millisecond yung switching speed. So, mabilis na yun. Mapre-prevent niya na yung disruption ng power interruption. Mapre-prevent niya na yung power interruption sa computer natin. So, yun ang iti-test natin ngayon. Isaksak ulit natin yung ating computer. Nakakabit na yung AC input nito. So, nag-charge na ulit tayo. At naka-activate na automatic yung UPS nito. So, kapag tinurn on natin yung computer, turn on muna natin yung AC. Ayan. Makikita nyo dito, may UPS na nakalagay. Ayan.
So, naka-activate yung UPS. Pag tinurn on natin to, hintayin natin mag-boot, then tatanggalin natin yung grid or yung AC input natin. Saka natin malalaman kung ma-prevent niya ba yung power interruption. Ayan, nag-boot na. Tatanggalin ko sa yung power. Hihilain ko lang yung power dito sa likod. Tignan natin kung mamatay yung computer. Tinanggal ko na. Ayan. Wala nang nakalagay na UPS. Power na ng power station yung pinanggagalingan na ito. Hindi naman namatay yung computer natin. So, ayos na ayos. And kung maaalala nyo, meron tayong nakita USB cable na kasama sa power station na to. I-check natin kung para saan ba to. I think para sa UPS to. So, tignan natin kung ano ang magagawa natin. So, saksak natin dito sa laptop natin. Tapos sa likod, nandito yung connection niya. Ayan. Ayun. May nag-pop. Ayan. EcoFlow UPS River 3. So, may software ka pala na dapat i-download. Ito yung EcoFlow Power Manager. I-download ko lang. And then, check natin yung interface kung paano gamitin. So, ito yung interface ng EcoFlow Power Manager. So, sa homepage, makikita mo yung saan nagagaling yung power. Currently, nasa grid. Pwedeng i-check yung UPS. Ayan. Sasabihin niya kung okay pa yung power station mo. Ayan, sasabihin niya yung kung okay pa yung battery at kung seamless pa yung transfer ng power. Makikita mo rin dito yung nakikita sa display. Ito, 7 minutes bago siya maging 100%. Tapos sa battery settings, ito na yung importante dito kasi pwede mong iset na mag-shutdown yung computer kapag malapit na siyang ma-empty. Ayan. So yung computer mo ay mag-shutdown na kapag na-reach niya na yung 4% na battery capacity ng power station para ma-prevent yung hardware tsaka software na damage. Kasi kung biglang nawalan ng power tapos yung computer mo, syempre mamamatay bigla. So kung meron kang hindi na save, mawawala na yung progress nun. Unlike kapag meron kang low battery shutdown, pwede siyang mag-shutdown gracefully, hindi yung bigla na lang mamamatay. So mas safe sa computer mo yun. Yun yung importante dito. Now, dumako tayo sa mga frequently asked questions nyo. Una nyo lagi tinatanong ay kung gaano katagal maglalast etong power station. Yung bago siya masira. Since ang gamit nilang cells dito ay LiFePO4, automotive grade cells yung gamit nila na up to 3,000 cycles, pwede siyang maglast up to 10 years. At since yung quality, hindi pa natin na-tear down to pero bubuksan natin to para makita natin yung laman. I'm sure yung quality ng boards neto, yung pagkaka-engineer nung lahat ng parts ay maayos. So, it can last at least 10 years. Basta, aalagaan nyo lang. Pwede ba siyang gamitin habang nakasaksak sa AC, habang nagcha-charge? Gagamitin siya as UPS? Yes, pwede po. I-demo na natin yung UPS na feature niya at less than 10 millisecond yung switch over time. So, okay na okay gamitin as UPS. Tapos, hindi naman masisira yung battery kung iiwan nyo lang siyang nakasaksak. Kasi meron pa siyang feature sa app niya na pwede mong set yung maximum na charge limit ng battery. Like, i-charge niya lang hanggang 80%. Para kahit iwan mo siya nakasaksak, walang magiging negative na effect sa battery mo. Unlike kapag sa ibang power station, itatry niya lang punuin up to 100% lagi. Eto, pwede mong iset to 80% lang para mas magtagal yung battery mo. Pwede ba siyang i-charge gamit ang solar panels? Yes po, pwede po. Meron tayong solar panel dito from EcoFlow din. I-demo din natin to sa susunod nating video. Pwede nyo gamitin to para i-charge siya. I-connect na lang dito sa DC charging port. Ito, kasama na yung MC4 connector to XT60i. Pwede nyo rin gamitin yung hindi EcoFlow na solar panel. Yung mga solar panels na talaga nilalagay sa bubong, pwede po. Basta meron kayo netong connector na to. Binibenta naman nila to separately kung hindi kayo bibili ng EcoFlow na solar panel. So, up to 220 watts ang kaya na solar panel na pwedeng isaksak dito. Pwede nyo sobrahan basta yung voltage limit kailangan hindi nyo sobrahan. Pwede bang gamitin sa air conditioner? Since 600 watts lang po siya, ay hindi po recommended na isaksak sa aircon. Kasi masyadong mataas ang wattage ng
mga air conditioner. Pwede siyang gumana pero yun nga, hindi recommended talaga. So ayan po ang ating EcoFlow River 3 Max Plus. Napaka-portable. Ginamit ko na po ito. Nag-camping tayo at masasabi ko na napaka-reliable, napaka-portable at napakasulit ng power station na to. Pwede mong paghiwalayin to, yung battery niya, at gagamitin mo itong mismong battery lang kasi nga merong USB-C dito. So kung magcha-charge ka lang, kahit hindi mo gamitin to, so pwede mo silang paghiwalayin at the same time magagamit mo pa rin yung extra battery. So makikita nyo, may mga sand pa dito kasi as in ginamit natin talaga siya, and so far na impressed naman ako sa performance niya. So nag-camp tayo ng almost 2 days, 100% nung umalis tayo. Pagbalik ngayon, 41% pa. So, ayos na ayos. Ginamit ko pang charge ng mga drones, ng cameras, ng phones. At ginamit din natin sa pagluluto gamit yung ating mini na rice cooker. At okay na okay yung performance niya. Sa 2 days na paggamit ko nito, wala akong nakita na parang negative sa kanya na dapat ganito yung ginawa nila. Wala. Kasi kung ano yung expectations ko ay na-meet niya naman talaga. So kung naghahanap kayo ng power station, especially for camping or yung pang backup nyo na UPS sa computer nyo, ayos na ayos po na power station ito. Yung link kung saan mabibili to, check nyo lang sa description box below and sa pinned comment below. At pag bibili kayo ngayon, meron pa silang promo na free 60 watts solar panel. Tapos meron din tayong 5% off na code na pwede nyo gamitin pag bibili kayo. Check nyo lang yung description box below and sa pinned comment below. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!